unto Noah. Maraming pagkakataon sa Bible na ang Diyos ay nagsalita directly siya mismo. Kay Adam, kay Noah, at kay Abraham. Genesis chapter 12. Mahalaga po yung Genesis chapter 12. Dito po sa Genesis chapter 12, ay meron pong pangako ang Panginoon kay Abraham. Now the Lord had said to Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. So kaya, makikita natin sa Bible all throughout, na ang Diyos ay nagsalita. Nagpahayag po siya. Sa pangalawang column, gumamit ang Panginoon, hindi lamang siya ang nagsalita directly, gumamit siya ng mga prophets. Okay? Gumamit po siya ng mga propeta. Okay? Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. Verse number 8. Numbers chapter 12, verse number 8. Gumamit naman siya this time, gumamit siya ng mga prophets. At ang dami niya pong ginamit ng mga propeta po. Okay? At basa lang po tayo ng isang verse for the sake of time. Numbers chapter 12, verse number 8. Sabi sa verse 8, with him I will speak mouth to mouth, even apparently, and not in dark speeches, and the similitude of the Lord shall behold. Wherefore, then you will be afraid to speak against my servant Moses. So, ang Diyos, face to face nangusap kay Moses, kay Jonah. Daming mga propeta sa Old Testament eh. So, kaya, paano ba tayo nagkaroon ng Bible? Una, nangusap ang Diyos sa kanya siya mismo. Pangalawa, by the prophets. Nilagay ko lang, bagamat napakarami niya, si Moses, si David, and all the prophets. Ginamit ng Panginoon para yung kanyang kapahayagan ay maisulat. Yan po yung revelation ng Diyos. Siya mismo, and then, yung mga prophets, and then sa pangatlong column, sa magitan ni Kristo. By His Son. Hebrews chapter 1, verse 2. Balik tayo sa Hebrews chapter 1. By His Son. At yan yung makikita natin, yung Matthew, Mark, Luke, John. Ha? By His Son. Hebrews chapter 1 muna tayo, verse 1. Sabi sa Hebrews chapter 1, verse number 1. Basahin ko ulit. God was sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. So, nangusap ang Diyos sa mga prophets, and then verse 2, hath in these last days spoken unto us by His Son. So, God revealed Himself, God spoke to the prophets, and this time, nangusap ang Diyos, nag-reveal ang Panginoon through Jesus Christ. Yeah. At, pasinin po natin, Matthew chapter 4, verse 17. Kaya yan po yung Matthew, Mark, Luke, John. Kaya meron tayong tinatawag na letterhead. Letterhead dito sa, red letter dito sa ating Bible na yan mismo yung direct si Kristo ang nagsasalita. No? Matthew chapter 4, verse number 17. Okay? Mas maganda, i-diretso na natin yung Matthew chapter 15. Kahapon po, sana na dito po kay kahapon, may tatlong application po ang bawat verse po sa Bible. Doctrinal, devotional or spiritual, and then historical. Okay? At in-explain ko po yung bawat detalye na ang Bible po ay meron pong doctrinal application. Babasahin po natin yung doctrinal application ng Matthew chapter 15, verse 22 to 24. Doctrinally, ito po yung bababasa natin. And behold, may Gentile woman na lumapit po kay Kristo. And behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. During Christ's earthly ministry po, 2 beses lamang pong may pagkakataon sa ministry po ni Kristo. During earthly ministry po ni Kristo, may 2 pagkakataon lamang po na encounter na hintil po si Kristo.
Dalawang pagkakataon lamang po. Read your Bible. Ito pong Matthew 15 at saka yung isa pong lalaki na yung kanyang servant ay may karamdaman. Centurion. Okay? Servant. Ito po yung pagkakataon sa babae po. Lumapit po kay Kristo. Humihingi po siya. Kasi po, and behold, the woman of Canaan came out of the same cause and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with the devil. Nais kong pasilip po ninyo yung pangangailangan ng babae ito na walang ibang makakatulong sa kanya, si Jesus Christ lamang. Pag hindi mo naintindihan yung step, yung kapahayagan ng Diyos at kung para kanino, mamimisinterpret mo si Kristo rito. Bakit? Tignan nyo, verse 23. Humihingi ng tulong yung babae. But he answered her not a word. Tinype ko po sa komentary itong verse 23. Wala po akong makitang komentary. Dati noon, may pulpit komentary ako, meron ang dami kong mga komentary noon eh. Hinanap ko ito eh. Wala pong makapagbigay ng magandang paliwanag. Bakit ang Panginoon may nangangailangan na babae? Inislam niya. Okay? Humihingi ng tulong. Verse 23 again. And as disciple came and besought him, tapos dinagdagan pa ng mga disciples, send her away, for she cried after us. Hindi na nga sinagot ni Kristo, yung mga nagag, pinapalis pa. Pero persistent yung babae. Verse 24. Pero sumagot si Kristo eh. But he answered and said, ito po, nais kong pasilip po nyo ito mga kapatid. But he answered and said, I am not sent. I want you to know the word, I am not sent. So, during Christ's earthly ministry, kanino siya sinugo? Sabi niya, I am not sent, but unto the lost sheep of the house of Israel. Hindi ako sinugo kanino, kundi sinugo ako para sa nation Israel. So, yung kapahayagan ng Diyos, may isa, it is through the nation of Israel. Now, persistent yung babae. Verse 25. Sa verse 22, humihingi siya, nagmamakaawa siya para tulungan siya. Pero hindi siya tinulungan ng Panginoon. Verse 25. Then came she and worshiped him. This time, mas matindi na to. Winorship na siya eh. Naghambol na, ibig sabihin, naghambol na itong babae. And worship him, saying, Lord, help me. Mas masakit yung sagot ni Kristo, verse 26. But he answered and said, it is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. Sabi niya doon sa babaeng hindi nararapat yung pagkain sa mga anak ay ipakain sa aso. Bakit ganon yung bukas po, balik po kayo. Maunawaan niyo po sa middle wall of partition. Bakit gano'n ang sagot ni Kristo? Alam niyo kung saan po nag-extract po ang ating Panginoon sa verse 27. And she said, truth, Lord. She acknowledged na hindi siya kasama sa programa ng Diyos as Gentile. Siya lamang tayo ay dogs as Gentile. Tignan niyo yung follow-up ni Paul dyan. Tignan niyo, Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Ito po, in time pass ito eh. Listen to Ephesians chapter 2. Kasi wala pa si Pablo dyan eh. Tama? Tignan niyo, kaya ang term ni Pablo, in time pass. Ephesians chapter 2 po tayo. Bakit ganoon ang hintil na yan? Sabi ng Panginoon, hindi nararapat ang pagkain sa anak ay ipamigay sa aso. Babantay sa Matthew 15 ha, ipitin nyo muna eh. Ephesians chapter 2, bakit gano'n? Verse 11. Wherefore, remember. Ay mga kapatid,
May mga bagay na sinabi ang Panginoon sa Bible, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are behind. May mga bagay na dapat nating kalimutan. Pero pag sinabi ng Diyos na remember, matindi to. Huwag mong kakalimutan. Ano kaya ito? Tignan nyo, verse 11. Wherefore remember. Ano ba to? That ye, being in time past, Gentiles in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Ito ang alalahanin mo, sabi ng Panginoon, tayo ng mga hintil, verse 12, that at that time, ye were without Christ. Ito po ang kalagayan ng hintil in time past. Nung hindi pa siya napapako sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Bible, that at that time, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel. Kuitan niyo po ang kalagayan. And strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Right. Yan po yung kalagayan natin na mangitil. Kung nabubuhay ka during this time, we're just dogs, without hope. Hindi po tayo kabilang sa commonwealth at tayo po strangers. Kaya balik po tayo sa Matthew 15. Ipitin niyo Ephesians 2, babalik po tayo doon. Matthew 15, verse 27. Pero ano nag-distract sa Panginoon? Humingi ng tulong, hindi niya tinulungan. Nag-worship, nagsalita pa siya na masakit. Pero ito nag-distract sa Panginoon, yung sinabi ng babae. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. And Jesus said unto her, O woman, great is thy faith. Alam niyo bakit? In spite na siya po ay ina-acknowledge niya na say dogs. Sabi niya, yung bang mga aso, wala bang karapatan kumain sa mga nahuhulog ng mumo? Amen. Grabe, pananampalataya ng babae ito. Amen. Amen. Bakit ganito yung setting? Kasi hindi pa namamatay si Kristo dito. Balik tayo sa Ephesians chapter 2. Tingnan, watch. Basahin natin ulit. Balik tayo sa Ephesians chapter 2. Wherefore remember that ye being in time past, I'm reading verse 11. Balik po tayo sa Ephesians 2:11. Wherefore remember that ye being in time past, Gentile in the flesh, were called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh. Tayo ng mga Gentiles, ano tayo? That at that time, tayo ng mga hintil, ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Verse 13, this is I like the verse. But now, amen. And by the way, mga kaibigan kong mga kaya yun yung kinurke ko kay Brother Alfredo eh. Sa mga dispensationalists, nakalagay lang, but now. Ako po, hindi po. Now, in Christ Jesus. Amen. Yung now ko, nakalagay kay Kristo. Bakit? Saan yung verse? Hindi yung verse. Inaalis natin si Kristo, pinapalit natin si Paul. Hindi ko dinidiscredit. Thank God, nang-reveal ng Panginoon kay Paul itong mystery ito. Pero yung but now ko, na kay Kristo. Saan mo nalaman? Verse 13. But now, in Christ Jesus, ye who sometimes were far off, tayo na mga hintil na malayo, hindi po tayo kabilang dito sa revelation by His Son, are made nigh by the blood of Christ. Amen. Thank God for His blood. Amen. And because the blood was shed, now we as Gentile, yung veil ng temple na para sa Israel lang, walang Gentile na pwedeng makapasok doon sa Holy of Holies, maging sa templo. Yes. Pero nung namatay si Kristo, napulit siya. It means to say, wala na everyone, kahit anong lahi. Meron ng pagkakataong lumapit sa ating Panginoon. And thank God for the blood that was shed on the cross of Calvary. Tayo na malayo ay naging malapit kay Kristo. That's why, kaya nga po, ito po yun eh. Yung earthly ministry of our Lord Jesus Christ, it's all about the ministry of the Lord Jesus Christ to the nation of Israel. Now, pang-apat po tayo na column. Let's start to Hebrews chapter 1, chapter 2. Okay, and verse number 3. Balikan natin Hebrews chapter 1, verse 1. Ganyan po ang revelation ng Diyos. Paano po tayo nagkaroon ng Bible? Una, nagpahayag ang Diyos. Nagpahayag ang Diyos sa mga fathers and the prophets. And then nagpahayag siya sa kanyang anak
na si Kristo. And then, basahin natin ulit. So, nangusap si, Hebrews chapter 1. God was sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by his Son, what appointed heir of all things, by whom also he made the world. Chapter 2, verse 3. How shall we escape if we neglect so great salvation, which at the first began to be spoken by the Lord? Nangusap ang Panginoon, nag-earthly ministry siya, and then what? And was confirmed unto us by them that heard Him. Sino yun? Yung 12 apostles. Kinonfirm nila yung narinig nila kay Kristo. Sila yung mga eyewitnesses ng Panginoon. Sila yung nakasaksi doon sa earthly ministry ng ating Panginoon. Kaya, may writing sila. Si Matthew, si Mark, Luke, si John, si Peter. Sila yung nag-confirm doon sa mga statement. They were eyewitnesses. Acts chapter 1. Acts chapter 1. Acts chapter 1. We're now on the book of Acts, ha? By he himself, Genesis. By the prophets, Exodus to Malachi. Kasi nyo, by he himself, Genesis. By the prophets, Exodus to Malachi. By his Son, Matthew to John. May nag-confirm, that's book of Acts. Amen? Yun po nyo, Acts. Chapter 1, verse number 3. Sila yung mga eyewitnesses. Sabi sa Acts chapter 1, verse number 3. To whom also He showed Himself alive after His passion by many infallible proofs. Why the word infallible proofs? Alam niyo po sa husgado, mas malaki po ang lamang ng testigo na mismong nasaksihan niya kaysa kinuwento lang sa kanya. Ang tawag doon, eyewitnesses. Yun po ang tinatanggap na matibay na ebidensya sa husgado. Yung ay nakita mismo ng mata mo. Dahil yung bibig nagsisinungaling, pero yung mata hindi. Tama ba ako? Nakita mismo ng mata mo, hindi nagsisinungaling yung mata. Yung bibig pwede magsinungaling. O di ba? Kaya nga tanong, nakita mo ba? Nasaksiyan mo ba? One time, naka-experience ako ng kaso ni Pastor Reyes doon nung bahay pa siya. Dinamay kami sa Makati, kami sa project ito. Manood kayo na kami, ng ano ko. Talagang galing. Magaling ang bugat talaga si Pastor Reyes. Okay? Kung imagine ay nagulat pa ako alam mo may pagtatanggol niya ng oras na yun. Yung tatlong kabataan na nahulihan ng droga at yun ang pinagtatanggol niya at ang kabilang panig mga pulis. Sabi ko, kung pirang itong pastor na ito, pagtatanggol niya sa husgado, yung mga drug addict. Sabi ko, galing ni Pastor Reyes pinatayo niya yung pulis Sabi niya, pakikwento yung mga pangyayari bago niyo inaresto itong tatlong ito. Kwento niya, nagsurvey daw muna sila ng ilang. Ganda First time ko nakapasok ng ganung hearing Sorry, nandun ako. Kwento ng police, nagsurvey daw muna sila, nag-surveillance, etc. And then, nung na-find talaga, na-confirm na nila na talagang mga accuser ito. So, nag-bypass operation sila. So, lumapit daw siya, at nagsabi siyang, may binanggit na kalimutan ko, may pakto ba ka dyan? May pakto ba dyan? Yung mga itong tatlong akusado, at binentahan siya. Ang galing ng pagkatapos. Mr. Policeman, tumayo ka nga. Kung ikaw halimbawa, nakasuot kasi sa ng pulis Kung ikaw halimbawa ay nakasando at nakasyon, mukha pa rin ka bang pulis? Ganon ang tanong. Mukha ka pa rin bang pulis? Opo. So, ginagawa mong tangan tatlo. Na mukha kang pulis, pero binantahan ka. Alam nilang pulis, binantahan ka ng droga. Ang galing ang logic
Ang galing ng logic niya. Grabe, talagang pahiya yung pulis eh. In short, gawa-gawa lang ng mga pulis. Kaya nga sa husgado, kailangan eyewitnesses. Kaya ang term po ninyo, watch. To whom he also showed himself alive after his passion by many infallible proofs. Bakit? Being seen. Yun yung matibay doon eh. Being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. So sila po yung not confirmed. Ito po yung natin transitional period. Yan yung bumapas. Nangusap ang Diyos. Nangusap ang Diyos sa mga propeta. Kaya nasulat yung Exodus 2, Palakal. Nangusap ang Diyos sa kanyang anak. Kaya nasulat yung Matthew to John. Nangusap ang Diyos. Kinonfirm ng mga apostles. Yung kanyang mga statement. And then, nangusap din ang Panginoon kay Apostle Paul. And that's the revelation of the mystery. Galatians chapter 1, verse number 2. So makita ninyo po yung sequence po nito, mga kapatid. Paano ba itong nasulat? Sino-sino yung mga ginamit ng Panginoon? Galatians chapter 1. Galatians chapter 1, verse 2. Medyo pagpaumanin po, medyo mabigat ng konti po itong babasahin ko. Galatians chapter 1. Maganda po ay kulang po yan. Verse ano po eh? Verse sandali po Verse 11 po tayo. Shortcut ko na po. Galatians 1:11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Guhitan niyo po yung not after man. Sa Acts chapter 15 po, Acts 9, may pagkakataon po na si Paul ay na-meet niya po yung 12 apostles. Na-meet po niya po yun during Acts period. Na-encounter, nakasama po niya yung 12 apostles. Pero what makes me think yung statement ni Pablo sa Galatians. Hindi po nyo inalis niya sa equation ito. At yun, Galatians 1:11. Basahin natin ulit. But I certify you, kapag ka ikaw ay kukuha ng valid na dokumento, nakalagay doon, this is to certify. Tama? Mabigat ito. Ibig sabihin, valid documents ito. Sabi ni Pablo, but I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Guhitan niyo po yun, not after man, for I neither receive it of men. Hindi galing sa tao, hindi niya tinanggap kanino mang tao. Ito pa masakit, ito pa mabigat mga kapatid. Okay? Neither was I taught it. Walang nagturo sa kanya to. Walang nagturo sa kanya ito. Hindi galing sa tao. Hindi niya natanggap sa tao. At hindi niya natutunan dito sa tao. Mahalaga po yun. So ibig sabihin, Paul has an independent revelation outside of the 12 apostles. Kailangan i-accept natin yun. Meron pong direct na ibinigay ang Panginoon directly kay Apostle Paul. Saan mo nabasa yan? Acts 1:11 and 12. Ang liwanag po niyan. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man, for I neither receive it of man, neither was I taught it. Paano niya natanggap to? But by the revelation of Jesus Christ. Ba't tayo sa Ephesians? Kaya nga ang sabi niya po sa Ephesians chapter 3, ang ganda nito eh. Verse 3, how that by revelation He made known unto me the mystery. Verse 2, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me, para kanino? To you, para sa atin. To you what? Yes. Amen. He is the apostle to the Gentiles. So may mystery revealed to Paul. Ganyan po nasuot ang Bible natin, ang Diyos nangusap
Ang Diyos nangusap sa mga propeta. Ang Diyos ay nangusap sa kanyang anak. Kinonfirm ng 12 apostles. And then may nireveal ng Panginoon kay Apostle Paul. Okay, the apostle to the Gentiles, Jews and Gentiles in one body. And then, pagdating po sa Revelation, Hebrews to Revelation, by Himself, the tribulation saints, the kingdom, yung 144,000, gagamit ulit ang Panginoon ng mga tao. So, yan po yung Hebrews to Revelation. Ganyan po yung paanong na-reveal ang Word of God sa atin. Okay? At nais ko pong basahin po itong talata pong ito. Basahin ko po ito. Ephesians chapter 3 once again. Verse 9. Sabi niya sa verse 9, and to make all men see. Verse 9. Since it was revealed to Paul, yung mystery, ito po ang challenge ng Panginoon sa atin, brethren. Sabi ni Paul, and to make all men see. Hindi na ito mystery. It was already revealed. Nasa Bible na natin. And God wants this mystery, sabi ng Bible, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world hath been hid in God who created all things by Jesus Christ. Itong mystery na ito na tinago ng Diyos all throughout sa ages. Pero nireveal kay Paul, at sabi ni Paul, and to make all men see. Verse 10, to the intent. Ito pa, ang ganda mga kapatid. Ito maganda. I'm closing. Verse 10. To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Alam mo mga kapatid, every time na ikaw ay naglalakad, every time na ikaw ay kumakanta, every time na ikaw ay nagsosolving, every time na ikaw ay nagpipray, every time na ikaw ay gumagawa ng kalooban ng Diyos, nadi-display sa buhay mo yung manifold wisdom of God na matagal na itinago, which is the mystery. And this mystery program na ibinigay ng Panginoon sa kay Paul, God wants to see, makita ng lahat, and to make all men see. Walang secret disciple, walang secret na Kristiyano. Because the Bible says, and to make all men see. And every time na tayo po ay lumalabas, dinidisplay ka ng Diyos. Naka-display ka. Para kang isang display na tinitingnan ng maraming tao. Ang tanong po sa inyo, anong testimony meron ka? Habang dinidisplay ka ng Diyos. May maganda bang testimony na nakikita sa iyo? Dito sa lahat ng blessing na ibinigay ng Panginoon sa atin, anong magandang testimony ang narinig doon sa iyo? Mga kapatid, Ephesians chapter 2. Sorry, tatagdagan ko pa. Patitipain ko pa. Ephesians chapter 2, verse number 7. On the cross of Calvary, the grace was displayed. Yung grace ng Diyos ay na-display doon sa cross ng Calvary. That's why meron tayong kanta, Amazing Grace. How sweet the sound. Amen? That the sinner saved like me. The grace of God was displayed on the cross of Calvary. Na tayo na mga dogs, amen, Gentiles who are outside of the covenant of Israel, and thank God because of the cross of Christ, tayo po ay na-saved by grace. Amen. At doon sa grace na yon, once and for all, tapos na yun, na-display yung grace. Pero hindi nyo ba alam, darating ang panahon, in the ages to come, merong i-display ulit ang Diyos na grace. This time, hindi na sa cross. Verse 7.
Alam nyo, kapag binabasa ko ito Ephesians 2:7, ang bihira. May time na napanood ako, tumiyak ako eh. Ganyan ko siniseryoso yung pagbabasa ko ng Bible. Talagang mapapaiyak ka pag ninamnam mo itong verse 7. On the cross of Calvary, grace was displayed. Pero nung nakita ko itong verse 7, that in the ages to come, in the future, may i-display ulit ang Diyos. In the ages to come, He bides you. Ipapakita ko siya. The exceeding riches of His grace in His kindness, kanino? Toward us through Christ. Doon sa cross, the display yung grace. In the ages of come, in eternity, tayo po na mga na-saved by grace, ay magiging display ng kanyang walang hanggang biyaya. Na tayo na makasalanan. Because of His grace. Aligtas tayo. In the ages to come, mananatili kang display ng Diyos ng kanyang biyaya. Every time na binabasa ko to, hindi ko bigla, hindi mo pahiya. Sabi ko, Lord, sino ako? Who am I? We're just a bunch of clay and sinners. And thank God, because of His grace. Imagine mo kung gaano katindi yun. Magiging display ka ng biyaya ng Diyos in the ages to come. Let's pray, Lord. Thank you so much, O God, sa mga ginawa niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. At kayo po patuloy muna sa mga susunod pang programa. At pangunahan niyo po ang mga ngaral ngayong hapon ito sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Pastor Levin. Amen. Bless po, amen. Kaya no, grabe ang ato kahimtang in time past ba. That's why many times kinatluat na ba sa una sa side ni David o ni Goliath, kami nato sa side ni David. Kita dahil itong Gentile dahil, kita dahil itong sa side ni Goliath dahil. Sa Israel and Egypt, kita dahil itong Egyptians dahil, nga kontra sa Ginoo. Kita dahil itong mga dogs dahil. Pero karon isa ng gentlewoman na meet ni Christ sa program sa Ginoo, sa earthly program, pwede appeal yun, no? But now, no? In Christ Jesus, amen. Muna nga mas appreciate niyo ang grasya, ma-appreciate niyo ang grasya sa Ginoo karon. Nga ang plano sa Ginoo nato, we are heavenly people. Kunya di mo maasoy, di mo ma-explain, di mo ma-explain yun ang grasya sa Ginoo. Amen? So, mag-continue po taon niya, natay mga kapit diha, mag-break sa attack. Amen? So, pwede ta ka tindog, pwede ta ka pangapi break ta si water break or coffee break. Fellowship sa takon. Amen? Break sa tagamit. Ako ang vice president sa sa pag-release ko ang official ko sa kuwan ba board official